Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong yayanig sa inyong mga puso? Samahan ninyo ako sa isang paglalakbay kung saan susubukin ang tibay ng isang ama at ang kapangyarihan ng isang dalisay na pag-ibig. Sinasabi nilang nabibili ng pera ang lahat. Pero paano kung ang pinakamahalagang bagay sa mundo, ang buhay ng iyong mga anak, ay hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga? Ito ang kwento ng isang bilyonaryong haharapin ang katotohanang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa pagmamahal na kayang magpagaling ng pinakamalalim na sugat. Ito ang Bahay Sinag. Kabanata 1. Ang huling hiling ng mga anghel. Ang malamig na hangin sa loob ng conference room ay kasing lamig ng titig ni Silakbo Montemayor. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa mahogany. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok sa mga numero sa malaking screen. Sa kanyang kaharian, ang mga numero ang batas. Ang bawat porsyento, bawat koma, bawat zero ay may kapangyarihang magtayo o magwasak ng mga gusali, ng mga pangarap, ng mga buhay. Ang mga board members sa paligid niya ay hindi mapakali. Ang ilan ay pinagpapawisan sa kabila ng lamig. Isang salita lang mula kay Silakbo at ang kanilang mga karera ay maaring maging abo. Ganoon ang kanyang kapangyarihan. Siya si Silakbo Montemayor, ang hari ng real estate, isang titan ng industriya na ang pangalan ay kasing tigas ng bakal at kasing tayog ng mga skyscraper na kanyang itinatayo. The projections are unacceptable, deklara niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang yelo. I want a revised plan on my desk by morning. Do it again. Walang nangahas na sumagot. Ang katahimikan ay binasag lamang ng mahinang pag-vibrate ng isang telepono sa ibabaw ng mesa. Hindi ito ang kanyang corporate phone. Ito ang kanyang personal na telepono, ang pulang linya. Ang teleponong yon ay para lamang sa isang lugar, ang Hacienda del Viento, para lamang sa isang dahilan, ang kanyang mga anak. Isang mabilis na sulyap sa screen ang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Dratra Alcaraz calling. Agad na tumayo si Silakbo. Ang kanyang upuan ay gumawa ng malakas na tunog sa sahig. Ang maskara ng walang emosyong CEO ay biglang nabasag. Meeting adjourned, sabi niya. Hindi na lumingon pa habang dinadampot ang telepono at mabilis na lumabas ng silid. Hello? Sagot niya. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon sa buong araw. Mr. Montemayor, boses ng doktor sa kabilang linya, puno ng pag-aalala. It's Sinag. He's having another episode. Mas malakas ito kaysa sa dati. Kailangan ninyo nang umuwi. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang bilyonaryong si Silakbo Montemayor na kayang bilhin ang lahat ay muling sinampal ng isang katotohanang hindi niya kayang kontrolin. Ang biyahe mula sa nagtataasang gusali ng Makati patungo sa malawak na lupain ng Alfonso, Cavite ay isang malabong alaala lamang. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang paulit-ulit na boses ng doktor sa kanyang isipan. Pagdating niya sa Hacienda del Viento, ang karaniwang katahimikan ng mansyon ay napalitan ng ingay ng kaguluhan. 2 sasakyan ng doktor ang nakaparada sa harap. Sa loob, ang sala ay naging isang emergency room. May mga aparatus, mga tangke ng oxygen, at mga doktor na nagmamadaling kumikilos sa paligid ng isang maliit na kama kung saan nakahiga ang kanyang anak. Nakatayo sa gitna ng lahat si Sinag. Ang kanyang munting katawan ay nanginginig. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Sa tabi nito ay si Tala, ang kanyang kakambal, na tahimik na umiiyak sa isang sulok habang hawak ng isang yaya. Silakbo, isang malambing na boses ang tumawag sa kanya. Si Amarantha, ang kanyang executive assistant at kanang kamay, ang sumalubong sa kanya.
Inilagay nito ang kamay sa kanyang braso. "Don't worry. I'm here. I called the best specialists. Everything is under control." Ngunit walang anumang bagay na kontrolado. Nakikita niya ito sa mga mata ng mga doktor. Nararamdaman niya ito sa hangin. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pera, ay walang silbi sa harap ng sakit na unti-unting lumalamon sa buhay ng kanyang mga anak. Ang tanging magawa niya ay tumayo roon, isang higante na pinabagsak ng sarili niyang kawalan ng magawa. Matapos ang tila walang katapusang oras, ang panginginig ni Sinag ay humupa. Nagawa ng mga doktor na patatagin ang kanyang kondisyon. Dahan-dahan, ang kaguluhan ay naging isang pagod na katahimikan. Napaupo si Silakbo sa isang silya sa labas ng silid. Ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga palad. Pagod na pagod. Talunan. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, napansin niya ang isang bahagyang nakabukas na pinto. Ang pinto patungo sa silid ni Tala. Mula sa siwang, natanaw niya ang isang anino. Ito ang bagong katulong, si Hiraya, na kararating lang ilang linggo na ang nakalipas. Tahimik siyang kumikilos. Hindi niya ito napapansin madalas. Palaging nasa gilid, laging abala sa trabaho. Ngunit ngayon, may kakaiba sa kanyang mga kilos. Nakita niya itong kumuha ng isang malapad na dahon mula sa isang maliit na bayong. Dahan-dahan itong pinainit sa ibabaw ng isang kandila. Pagkatapos ay maingat itong lumapit sa natutulog na si Tala. Sa isang kilos na puno ng pag-iingat at lambing na hindi pa niya nakikita mula kanino man sa bahay na yon, marahan niyang ipinatong ang maligamgam na dahon sa noo ng kanyang anak. Para kay Silakbo na ang isip ay sinanay sa agham, sa medisina at sa mga bagay na may pruweba. Ang eksenang yon ay isang paglapastangan, isang kamangmangan, isang panganib. Ang lahat ng kanyang takot, pagkabigo at galit ay biglang nagkaroon ng paglalabasan. Isang mainit na galit ang umakyat sa kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, ang babaeng iyon ay hindi nag-aalaga. Naglalaro ito ng apoy. Tumayo siya. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Sa ilang mabilis na hakbang, tinungo niya ang silid. Hindi na siya kumatok. Binuksan niya ang pinto ng malakas. "Anong ginagawa mo?" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa tahimik na silid, puno ng galit at desperasyon. Gulat na napalingon si Hiraya. Ang mga mata nito ay nanlaki sa takot. "Anong pangkukulam ang ginagawa mo sa anak ko?" Nabitawan ni Hiraya ang hawak niyang dahon dahil sa gulat. Bumagsak ito sa makapal na karpet ng walang tunog, ngunit para sa kanya, ang pagbagsak nito ay kasing lakas ng kulog. Ang buong katawan niya ay nanigas. Sa kanyang harapan, si Ginoong Silakbo Montemayor ay nakatayo na, parang isang nagngangalit na higante. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa niya nasasaksihan kailanman. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Gusto niyang magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila piniga. Ito ang kinatatakutan niya, ang maling maunawaan sa isang mundong hindi pamilyar sa mga lunas na kanyang kinalakihan. "Sir," nagsimula siya. Ang kanyang boses ay mahinang bulong. "Hindi po ito pangkukulam. Huwag mo akong tawaging sir na para bang inosente ka." Ang tugon ni Silakbo, ang bawat salita ay may diin. Lumapit ito at napaatras si Hiraya hanggang sa maramdaman niya ang malamig na pader sa kanyang likuran. Nakita ko. Ano ang balak mong gawin sa anak ko? Lalasunin mo ba siya?" Bago pa man makasagot si Hiraya, isang mahinahon at matamis na boses ang pumagitna. "Silakbo, tama na yan." Pumasok si Amaranta sa silid. Ang kanyang mga galaw ay kontrolado at elegante. Lumapit siya kay Silakbo at marahang inilagay ang kanyang kamay sa braso nito. "You're tired. Huwag mo nang patulan ang katulong na to. She doesn't know any better." Ang tingin na ibinigay ni Amaranta kay Hiraya ay puno ng pagmamaliit.
na tila ba si Hiraya ay isang insekto na kailangan lang tapakan. Hindi po, ma'am. Lakas loob na sabi ni Hiraya. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Silakbo. Ito po ay dahon ng bayabas. Pinaligamgam ko lang po para ipatong sa noo ni Tala. Pampababa po ng lagnat. Ganyan po ang ginagawa sa amin sa probinsya. Probinsya? Ulit ni Amaranta na may halong pang-uuyam. Wala tayo sa probinsya, Hiraya. We are in a house that provides the best modern medicine money can buy. Kaya itigil mo na yang mga pamahiin mo. Humarap siya kay Silakbo. Silakbo? Paalisin mo na siya. She's a liability. Baka kung ano pang gawin niya sa mga bata kapag hindi tayo nakatingin. Ang salitang paalisin ay tumusok sa puso ni Hiraya. Hindi maaari. May pangako siya. May utang na loob siyang kailangang bayaran. Biglang nagbalik sa kanyang isipan ang isang alaala. Ang amoy ng pinakuluang mga dahon sa kanilang munting kusina. Ang mainit na kamay ng kanyang lola habang tinuturuan siyang kilalanin ang bawat halamang gamot sa kanilang bakuran. Ang lupa ay may sariling bulong, apo, sabi nito sa kanya noon. Pakinggan mo lang, ang bawat dahon, ang bawat ugat ay may dalang lunas na bigay ng Diyos. Ang alaalang yon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Inayos niya ang kanyang tayo. Ginoo, sabi niya. Mas malinaw na ngayon ang kanyang boses. Naiintindihan ko po ang galit ninyo, pero nakikiusap po ako. Ang lagnat ni Tala ay hindi pa rin bumababa kahit sa dami ng gamot na iniinom niya. Hindi po ito lason. Ito po ay kalinga. Tumingin si Silakbo sa kanya. Ang galit sa mga mata nito ay napalitan ng matinding pagod. Nakita ni Hiraya ang lalim ng sakit sa likod ng kayabangan nito. Isang amang pagod nang makitang nahihirapan ng kanyang mga anak. Isang amang desperado, katahimikan. Tanging ang mahinang paghinga na lamang ng natutulog na si Tala ang maririnig. Get out! Mahinang utos ni Silakbo. Hindi sa kanya, kundi kay Amaranta. Nagulat si Amaranta. What? Silakbo? I'm just trying to help. I said get out. Mas mariing ulit ni Silakbo. I want to talk to her. Alone. Nag-aalangan man. Sumunod si Amaranta. Bago ito tuluyang lumabas, binigyan nito si Hiraya ng isang tingin na nangangako ng ganti. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, bumuntong hininga si Silakbo at napasapo sa kanyang noo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Aminado siya. Ang kanyang boses ay basag. Sa pagkakataong yon, hindi siya ang makapangyarihang bilyonaryo. Isa lang siyang ama na nasasaktan. Lumipas ang ilang sandali. Lumabas na rin si Silakbo ng silid. Walang sinabing paumanhin. Walang sinabing salamat. Ngunit hindi na rin niya inulit ang utos na paalisin siya. Para kay Hiraya, sapat na yon. Nang gabing iyon, habang mahimbing na ang tulog ng buong kabahayan, hindi mapakali si Hiraya. Lumabas siya ng kanyang silid para kumuha ng isang basong tubig. Sa kanyang pagdaan sa pasilyo, naririnig niya ang isang pamilyar na boses mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng library. Si Amarantha. May kausap ito sa telepono. Ang boses ay nagmamadali at pabulong. Hindi bumubuti. Oo, I know the cost. Just do it. Taasan mo ang dosis. Doblehin mo kung kinakailangan. Basta siguraduhin mong gumagana. I'll handle the payment. Basta gawin mo na lang. Napatigil si Hiraya. Sino ang kausap nito? Anong dosis ang tinutukoy niya? Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. May mali. Ipinagsawalang bahala niya ang narinig at bumalik sa silid ng mga bata. Si Sinag ay mahimbing nang natutulog, ngunit si Tala ay medyo hindi mapakali. Bahagyang nilalagnat pa rin. Umupo si Hiraya sa tabi ng kama. Hinaplos niya ang buhok ng bata at sinimulang kantahin ang isang lumang kundiman na itinuro sa kanya ng kanyang ina.
Isang awit tungkol sa mga bituin at sa buwan. Isang awit ng kapayapaan. Matulog ka na, bunso, ang gabing payapa. Ang mga talay nagbabantay sa iyong pagkakahimlay. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagmamahal. Unti-unti, ang pagkunot ng noo ni Tala ay nawala. Ang kanyang paghinga ay lumalim. Ang kanyang maliit na kamay ay hinanap ang kamay ni Hiraya at mahigpit itong hinawakan habang natutulog. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, ang silid ay napuno ng tunay na katahimikan. Walang ubo, walang pag-ungol. Tanging ang payapang pagtulog ng dalawang anghel. Hindi na malaya ni Hiraya na mula sa nakaawang na pinto. Sa dilim ng pasilyo ay tahimik na nakamasid si Silakbo. Hindi niya narinig ang kanta, ngunit nakita niya ang epekto nito. Nakita niya ang kapayapaang hindi maibigay ng kanyang pera, ng kanyang mga espesyalista, ng kanyang mamahaling gamot. Nakita niya ito sa simpleng pagkalinga ng isang babaeng ilang. Sandali lang ang nakalipas ay gusto na niyang palayasin. Isang kakaibang damdamin ang nagsimulang mabuo sa kanyang puso. Isang bagay na hindi niya pa naramdaman noon. Kinabukasan, maagang dumating ang doktor para sa kanyang regular na check-up. Pumasok ito sa silid ni Tala. Kasama si Silakbo at si Amarantha na nakabuntot. Si Hiraya ay tahimik na nakatayo sa isang sulok. Inilagay ng doktor ang thermometer sa tainga ni Tala. Pagtingin niya sa resulta, kumunot ang kanyang noo. Kinuha niya ulit. "That's strange," sabi ng doktor. Hindi makapaniwala. "What is it, Doc?" Agad na tanong ni Silakbo. Puno ng kaba. Tumingin ang doktor sa kanya. Bumaba ang lagnat niya. Significantly, it's the first time in weeks na bumaba ng ganito. Isang saglit na katahimikan. Tumingin si Silakbo kay Hiraya. Isang tanong ang mababasa sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man may makapagsalita, humakbang pasulong si Amarantha. Isang matamis na ngangiti ang nasa kanyang mga labi. "Sabi ko na nga ba't epektibo?" deklara niya. "It must be the new, higher dosage I instructed you to give last night, doctor. Thank God it worked." It must be the new, higher dosage. Ang mga salita ni Amarantha ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Silakbo. Ngunit hindi ito nagdulot ng kapanatagan na inaasahan niya. Sa halip nag-iwan ito ng isang kakaibang tanong. Tumingin siya mula sa nagmamalaking mukha ni Amarantha patungo sa tahimik na anyo ni Hiraya na nakatayo sa sulok. Isang gabi lang ang nakalipas, sinigawan niya ang babaeng ito. Pinagbintangan ng pangkukulam. At sa loob lamang ng ilang oras, sa ilalim ng pag-aalaga nito, nakita niya ang kapayapaan sa mukha ng kanyang mga anak sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Ngayon, inaangkin ni Amarantha at ng doktor ang tagumpay para sa isang gamot na tila wala namang epekto sa mga nagdaang linggo. Mayroong hindi nagtutugma, ngunit ang pagod at kagustuhang maniwala sa magandang balita ay mas malakas. Pinili niyang huwag nang magtanong. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mapansin ni Silakbo ang isang banayad ngunit hindi maikakailang pagbabago sa loob ng Hacienda del Viento. Ang mansyon na dating inababalot sa mabigat na katahimikan ng isang ospital ay unti-unting nagkaroon ng buhay. At ang sentro ng pagbabagong yon ay si Hiraya. Isang hapon, habang naglalakad siya sa pasilyo, isang tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Hindi ito ang tunog ng pag-ubo o ng pag-iyak o ng mga beeping ng makina. Ito ay tunog ng isang mahinang halakhak. Sinundan niya ang tunog hanggang sa marating niya ang silid ng mga bata. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, nasilayan niya ang isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakaupo si Hiraya sa sahig sa pagitan ng mga kama ni Tala at Sinag. Ang mga bata, na karaniwang nakahigalang at walang sigla, ay kapwa nakaupo at nakasandal sa mga unan. Ang kanilang mga mata, na dati malungkot, ay nakatutok kay Hiraya, puno ng kislap.
At dahil sa sobrang liit ng alitaptap, kwento ni Hiraya, ginagamit ang kanyang mga kamay para gumawa ng mga anino sa pader. Hindi siya pinapansin ng malaki at mayabang na parol. Pero nang dumating ang malakas na bagyo at namatay ang lahat ng ilaw, sino ang nagbigay ng gabay sa nawawalang manlalakbay? Ang munting alitaptap. At doon, narinig niya ulit ito. Isang mahinang tawa mula kay Tala na sinundan ng isang nangiti mula kay Sinag. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng halos 1 taon na nakita niyang ngumiti ng ganoon ang kanyang mga anak. Isang tunay, masayang ngiti na hindi pilit. Isang mainit na damdamin ang dumaloy sa puso ni Silakbo. Pag-asa. Ang simpleng eksenang yon ay mas mabisa pa kaysa sa lahat ng ulat medikal na kanyang nabasa. Dahil sa nakita, nagpa siyang kausapin si Hiraya. Gusto niyang magpasalamat. Gusto niyang magtanong. Gusto niyang maintindihan. Ngunit sa tuwing susubukan niyang lumapit, tila isang anino ang laging humaharang. Silakbo. Biglang sulpot ni Amaranta sa kanyang tabi. Hawak ang isang tablet. I need you to look at these quarterly reports. May problema sa Viento Towers project. Sa ibang pagkakataon, habang papalapit siya sa hardin, kung saan nagpapahangin sina Hiraya at ang mga bata, muli siyang hinarang. Silakbo. Thank goodness you're here. Sabi ni Amaranta, isang peking ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Dr. Alcaraz is on the line. She wants to discuss the results of the latest blood tests. Paulit-ulit itong nangyari. Sa tuwing may pagkakataon siyang makalapit kay Hiraya, laging may mahalagang tawag, importanteng dokumento, o agarang problema na tanging si Amaranta lang ang naghahatid. Isang araw, malinaw na niyang nakita ang laro. Naghahanda si Hiraya ng isang tray sa kusina. Mayroong mga dinikdik na dahon sa isang maliit na mangkok at isang mainit na salabat. Nakita ni Silakbo ang kanyang pagkakataon, ngunit bago pa siya makahakbang, mabilis na naglakad si Amaranta mula sa kabilang direksyon. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang telepono. Oops! Sigaw ni Amaranta nang aksidente niyang mabangga ang balikat ni Hiraya. Ang tray ay lumipad sa ere. Ang mangkok ay nabasag at ang mga dahon at salabat ay kumalat sa mamahaling sahig. Oh my goodness! I'm so sorry, Hiraya. Sabi ni Amaranta. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari. Ang clumsy ko talaga. Don't worry, ako na ang maglilinis. Ngunit ang tingin na ibinigay niya kay Hiraya ay matalim at puno ng babala. Tumingin si Hiraya sa nagkalat na mga gamot na pinaghirapan niya. Pagkatapos ay kay Amaranta. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagkaunawa. Tumango na lang siya at nagsimulang tumulong sa pagpulot ng mga bubog. Pinanood ni Silakbo ang lahat ng yon mula sa malayo. Isang aksidente. Marahil, ngunit ang dalas ng mga aksidenteng ito ay nagsisimula nang magtanim ng malalim na pagdududa sa kanyang isipan. Kinagabihan, habang papunta siya sa kanyang opisina para tapusin ang ilang trabaho, narinig niya ang boses ni Amaranta mula sa loob. May kausap na naman ito sa telepono. Dahil sa pagdududa, huminto siya sa labas ng pinto para makinig. No, that's unacceptable, mariing sabi ni Amaranta. Ang kanyang boses ay hindi na malambing. The costs are soaring. Hindi pwedeng ganito. Akala ko ba sigurado to? Find a way. Kailangan natin ng mas maraming pondo para masustain ito. Kung hindi, lahat tayo malalagot. Kumunot ang noo ni Silakbo. Mga gastos? Pondo? Siya ang nagbabayad ng lahat, bawat sentimo. Bakit nagsasalita si Amaranta na para bang ito ay isang proyektong nangangailangan ng pondo? Para kanino ang mga gastos na yon? Ang pagdududa sa kanyang dibdib ay lalong lumalim.
naging isang malamig at mabigat na bakal. Bago pa niya maproseso ang lahat, isang sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang sigaw na kilalang kilala niya. Si Sir Sinag! Tumakbo si Silakbo. Ang kanyang puso ay kumakaripas. Naabutan niya ang mga yaya na nagkakagulo sa labas ng silid. Sa loob, sa ibabaw ng kama, ang munting katawan ni Sinag ay nanginginig ng malakas, mas malakas kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay revulse at may bula sa kanyang bibig. Ang lahat ng pag-asa na nabuo sa puso ni Silakbo sa mga nakaraang araw ay biglang gumuho, naging abo. Ang mga ngiti, ang halakhak, ang mga kwento ng alitaptap, lahat ay nawalang saysay sa harap ng malupit na katotohanan ito. Mabilis na dumating ang mga doktor, muling napuno ng tensyon at amoy ng gamot ang hangin. Muli, si Silakbo ay naging isang manonood lamang sa sarili niyang impyerno. Nang sa wakas ay makontrol na ang sitwasyon, lumapit sa kanya si Dr. Alcaraz. Ang kanyang muka ay seryoso. Silakbo, sabi niya. His condition has severely worsened. The current medication is no longer working. To be frank, we are running out of options. What are you saying? Halos pabulong na tanong ni Silakbo. Takot sa isasagot nito. Mayroon isang experimental na gene therapy sa Switzerland, paliwanag ng doktor. It's extremely expensive and there are no guarantees. But at this point, it's his last chance. Last chance. Inulit ni Silakbo ang mga salita ay tila walang kahulugan. Sa tabi niya, humakbang pasulong si Amarantha. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit at malamig. Do it, Silakbo, sabi niya. Ang kanyang boses ay pununo ng isang kakaibang sigasig. Whatever the cost, we have to take it. It's his only hope. We have to do it. It's his last chance. Paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Hiraya ang mga salitang binitawan ng doktor. Huling pagkakataon. Ang mga salitang yon ay parang isang hatol, isang pader na hindi na kayang gibain. Mula sa kanyang kinatatayuan sa kusina, habang nagtitimpla ng mainit na tubig, tanaw niya ang anino ni Ginoong Silakbo sa opisina nito, nakaupo sa dilim, hindi gumagalaw. Ang buong mansyon ay nababalot sa isang mabigat na kalungkutan, isang pagsuko. Ngunit sa puso ni Hiraya, mayroong tumatangging sumuko. May isang tinig, ang tinig ng kanyang lola, ang bulong ng lupa, na nagsasabing may mali. Sa bawat oras na siya ang nagpapainom ng gamot sa mga bata, nakikita niya ito. Nakikita niya ang bahagyang pag-iling ng ulo ni Tala, ang pagkunot ng noo ni Sinag. Nakikita niya kung paano sila nagiging mas matamlay, mas maputla, pagkatapos nilang mainom ang makukulay na likido mula sa maliliit na bote. Hindi ito lunas. Para sa kanya, ito ay lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang liwanag sa mga mata ng mga bata. Ang intuisyon na pinatalas ng maraming henerasyon ng pag-unawa sa kalikasan ay sumisigaw sa kanya. Ang katawan ng mga bata ay hindi na nangangailangan ng kemikal. Ang kailangan nila ay pahinga. Ang kailangan nila ay ang yakap ng araw at ang himig ng hangin. Ang kailangan nila ay kalinga. Alam niyang kabaliwan ang iisi-isipin niya. Alam niyang pagtawanan lang siya o mas masahol pa, itataboy palayo. Ngunit nang maisip niya ang mukha ni Sinag habang nangingisay ito at ang mga luha sa mata ni Tala, nawala ang lahat ng kanyang takot. Napalitan ito ng isang matinding determinasyon. Nagtimpi siya ng lakas ng loob. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa opisina ni Silakbo. Huminto siya sa tapat ng nakabukas na pinto. Nakatalikod ito sa kanya, nakatingin sa malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang madilim na hardin. Ginoo? Mahina niyang tawag. Hindi ito lumingon. What do you want, Hiraya? Tanong nito. Ang boses ay walang buhay.
Huminga ng malalim si Hiraya. Ito na. Ginoo, nakikiusap po ako. Pakinggan ninyo po sana ako, kahit sa huling pagkakataon. Dahan-dahang umikot ang swivel chair ni Silakbo. Sa dilim, tanging ang liwanag mula sa labas ang nagbibigay hugis sa kanyang pagod na mukha. Para saan pa? Narinig mo na ang doktor. Wala nang pag-asa. Lumuhod si Hiraya. Ang kanyang mga luha, na kanina pa niya pinipigilan, ay nagsimulang bumagsak. Mayroon po, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng paninindigan. Ginoo, naniniwala po akong hindi ang sakit ang lalong nagpapahina sa kanila. Ang mga gamot po. Tumaas ang kilay ni Silakbo. Are you insane? Those medicines are keeping them alive. Hindi po, Ginoo. Giit niya. Pinahihina po sila nito. Nakikita ko po. Hayaan ninyo po ako. Ipagkatiwala ninyo po sa akin ang mga bata. Hinawakan niya ang laylayan ng kanyang damit. Bigyan ninyo po ako ng 3 araw. 3 araw lang po ang hinihiling ko. Sa loob ng 3 araw, walang iinom ng gamot. Tanging ang mga halamang gamot na inihahanda ko, sariwang hangin, at alaga ko lang po. Kung wala pong pagbabago, pagkatapos ng 3 araw, tanggapin ko po ang kahit anong parusa. Paalisin ninyo ako. Gawin ninyo ang gusto ninyo. Ngunit parang awa nyo na po. Subukan natin. Isang kabaliwan, isang matinis na boses ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Nakatayo sa pintuan si Amaranta. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta sa gulat at galit. Silakbo, are you actually listening to this nonsense? Hahamakin niya ang agham para sa kanyang pangkukulam habang ang mga anak mo ay nag-aagaw buhay. Paalisin mo na ang babaeng to bago pa niya tuluyang mapahamak ang mga bata. Ngunit hindi tumingin si Silakbo kay Amaranta. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Hiraya sa mga luhang dumadaloy sa pisngi nito, sa desperasyon at sa hindi matinag na pananampalataya sa mga mata nito. Nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa salamin. Isang kislap ng pag-asa. Naisip niya ang mga ngiti ng kanyang mga anak habang nakikinig sa kwento ni Hiraya. Naisip niya ang payapang pagtulog ni Tala ng gabing iyon. Naisip niya ang lahat ng pera, lahat ng espesyalista, lahat ng gamot, at lahat ng iyon ay nabigo. Silakbo, don't even think about it. Babala ni Amaranta. Tumingin si Silakbo kay Amaranta. Pagkatapos ay muli kay Hiraya na nakaluhod pa rin. Bumuntong hininga siya, isang desisyon na nagmula hindi sa isip, kundi sa isang sulok ng kanyang pusong pagod ng masaktan. Fine, sabi niya. Ang salita ay halos pabulong. What? Hindi makapaniwalang sigaw ni Amaranta. Tumayo ka, Hiraya. Utos ni Silakbo. Binibigyan kita ng 3 araw. Itinaas niya ang kanyang kamay bago pa man makaprotesta si Amaranta. Anong mawawala sa akin? Sabi ng doktor, wala nang pag-asa. Sabi mo, tumingin siya kay Amaranta. Ang susunod na hakbang ay isang sugal sa Switzerland. Kung gayon, lahat naman pala ay sugal. Susubukan ko ang sugal na ito. Ang mukha ni Amaranta ay namutla, napalitan ng galit na hindi nito naitago. Ngunit wala na siyang nagawa. Ang hari ay nagbigay na ng kanyang utos. Kinabukasan, sinimulan ni Hiraya ang kanyang misyon. Sa unang pagkakataon, hindi niya ipinainom ang mga gamot. Sa halip, maingat niyang inilabas ang mga bata sa hardin, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Dinala niya ang mga kumot at unan, at doon sila humiga. Ipinikit niya ang kanilang mga mata, at hinayaan silang damhin ang dampi ng hangin sa kanilang balat, at pakinggan ang huni ng mga ibon. Para sa tanghalian, hindi niya sila binigyan ng mga pagkaing dilata. Pinasipsip niya sa kanila ang mainit na sabaw mula sa pinakuluang bigas na may dinikdik na dahon ng malunggay. Sa isang bintana sa itaas, lihim na nanonood si Amaranta.
Ang kanyang mga mata ay makitid. Ang kanyang mga labi ay isang tuwid na linya. Puno ng galit ang kanyang puso habang pinapanood ang eksenang yon ng kapayapaan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa hardin, kumuha si Hiraya ng isang tasa na naglalaman ng maligamgam na pinaglagaan ng dahon ng oregano. Isang natural na lunas para sa ubo. Maingat niyang ipinainom ito kay Tala na kusang loob namang tinanggap iyon. Click! Mula sa bintana sa itaas, ang tunog ng kamera ng telepono ni Amaranta ay halos hindi marinig. Ngunit nakuha nito ang lahat. Ang imahe ni Hiraya na may hawak na tasa at ang bata na umiinom ng isang hindi matukoy na likido. Isang perpektong ebidensya. Hindi na siya nagsayang ng oras. Mabilis siyang bumaba at tinungo ang opisina kung nasaan si Silakbo. Napilit ibinabaling ang atensyon sa trabaho para hindi isipin ang sugal na ginawa niya. Silakbo, sabi ni Amaranta. Ang kanyang boses ay puno ng artipisyal na pag-aalala. Ipinakita niya ang screen ng kanyang telepono. I think you need to see this. Kinuha ni Silakbo ang telepono. Nakita niya ang litrato. Si Hiraya, na may kahina-hinalang hitsura, pinapainom si Tala ng isang madilim na likido mula sa isang lumang tasa. Ang kaunting pag-asa na nabuo sa kanyang puso ay biglang dinurog at naging alikabok. Ang litratong yon ay isang matulis na patalim na tumusok sa tiwalang nagsisimula palang mamuo. Ito ang ebidensya, ang pruweba, ang katotohanan na binalaan siya ni Amaranta. Ang katotohanang pinili niyang huwag pansinin. Silakbo. See? Bulong ni Amaranta sa kanyang tabi. Ang boses ay puno ng nag-aalab na tagumpay na binalot sa peking awa. I told you. Hindi natin siya pwedeng pagkatiwalaan. Diyos ko, ano kaya ang pinapainom niya sa bata? Hindi sumagot si Silakbo. Ang kanyang mga panga ay nagtagis. Binitawan niya ang telepono sa lamesa na tila isang maruming basahan at nagmartsa palabas ng opisina. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng galit. Sa hardin, ang payapang eksena ay nagpatuloy. Katatapos lang painumin ni Hiraya si Tala at ngayon ay marahan niyang hinihimas ang likod nito. Ngumiti siya nang makitang tila mas komportable na ang bata. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na napawi nang makita niya ang anyo ni Silakbo na papalapit na parang isang paparating na bagyo. Ano to? Sigaw ni Silakbo. Ang kanyang boses ay isang kulog na yumanig sa buong hardin. Inihagis niya ang telepono ni Amaranta sa mesang damo sa harap ni Hiraya. Ang litrato ay malinaw na nakikita sa screen. Anong lason ang pinapainom mo sa anak ko? Napatayo si Hiraya. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Ginoo. Hindi po yan lason. Huwag ka nang magsinungaling. Dagok ni Silakbo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Binigyan kita ng tiwala ko. Isinugal ko ang buhay ng mga anak ko para sa mga pamahiin mo. Tapos ito ang gagawin mo. Papatayin mo sila ng patago. Hindi po, sir. Giit ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Tubig lang po iyan ang sinaing na may dinikdik na dahon ng bayabas para lang po kumalma ang tiyan niya. Isang lumang lunas po yun na, I don't care, putol ni Silakbo. I've had enough of your provincial nonsense. Lumapit si Amaranta na ngayon ay umaarteng tagapamayapa. Silakbo, tama na. Ako na ang bahala. Humarap siya kay Hiraya. Hiraya, umamin ka na lang. Ano ba talaga ang halaman na yan? Saan mo kinuha? Sa senyales ni Amaranta, isang matandang hardinero ang lumapit. Nakayuko at tila takot na takot. Sir! Sabi ng hardinero. Iniiwasan ang tingin ni Hiraya. Nakita ko po siya kaninang umaga. Kumukuha po siya ng mga dahon. Doon po sa may bandang likod ng hardin, malapit sa pader. Anong klaseng dahon? Tanong ni Amaranta na para bang nagtatanong sa isang korte. Hindi ko po sigurado, ma'am.
sagot ng hardinero. Pero sabi po ng mga matatanda dito dati, may mga tumutubo daw pong ligaw na halaman doon. Mga makamandag daw po. Sinungaling! Sigaw ni Hiraya, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Tumingin siya sa hardinero, isang lalaking madalas niyang binibigyan ng kape sa umaga. Mang Lando, bakit po kayo nagsisinungaling? Alam niyo pong dahon lang ng bayabas ang kinuha ko? Ngunit si Mang Lando ay hindi tumingin sa kanya. Iyon na ang huling patak para kay Silakbo. Ang testimonya ng hardinero ang nagselyo sa kasalanan ni Hiraya sa kanyang isipan. Ang kanyang pagtitiwala ay tuluyan ng nadurog. Get out of my sight, utos niya. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Pack your things. Sa umaga, gusto ko, wala ka na dito. Sa sobrang galit at pagkadismaya ni Silakbo, iwinasiwas niya ang kanyang kamay patungo sa maliit na mesang katabi nila, ang mesa kung saan nakalagay ang tray ng mga gamot na inireseta ng doktor na hindi ipinainom ni Hiraya. Ang tray ay tumilapon. Ang mga bote ng gamot ay nagkalat sa damuhan. Isa sa mga ito, isang maliit na bote na may lamang kulay rosas na likido ay tumama sa isang bato at nabasag. Talsik! Ang likido ay sumirit at kumalat sa lupa. Kasabay nito, isang kakaibang amoy ang sumingaw sa hangin. Hindi ito ang karaniwang amoy ng gamot na parang alkohol. Ito ay bahagyang matamis, ngunit may halong metal. Isang amoy na sintetiko at hindi pamilyar. Napatigil si Silakbo. Naamoy niya iyon. Kumunot ang kanyang noo. Anong amoy yun? Tanong niya sa wala. Pabayaan mo na yan, Silakbo. Mabilis na sabi ni Amaranta. Hinahawakan siya sa braso at marahang inilalayo sa lugar. It's just the medicine. Ang importante ay mapaalis na natin ang babaeng yan. Pinabayaan ni Silakbo na akayin siya palayo. Ngunit ang kanyang isipan ay naiwan sa kakaibang amoy na yon. Isang maliit na binhi ng pagtataka ang naitanim sa gitna ng kanyang galit. Iniwan nila si Hiraya na nakaluhod sa damuhan, umiiyak ng tahimik habang pinupulot ang mga bubog ng basag na bote. Ang kanyang puso ay durog. Hindi dahil sa siya ay pinalayas, kundi dahil sa pag-iisip na iiwan niya ang dalawang batang itinuring na niyang sariling mga anak sa kamay ng mga taong hindi niya na pinagkakatiwalaan. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Silakbo sa kanyang silid. Pabalik-balik siya sa paglalakad. Ang galit niya kay Hiraya ay nariyan pa rin, ngunit may bumabagabag sa kanya. Ang imahe ng desperadong mukha ni Hiraya, ang sinseridad sa mga mata nito, at ang kakaibang amoy na yon. Hindi na niya natiis. Kailangan niya ng tubig. Kailangan niyang linawin ang kanyang isip. Dahan-dahan siyang bumaba patungo sa kusina. Ang buong bahay ay tahimik. Ngunit nang malapit na siya, isang mahinang tunog ang kanyang narinig. Isang tunog ng paghikbi. Sumilip siya mula sa gilid ng pader. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina, nakaupo si Hiraya sa sahig. Hindi siya nag-iimpake. Sa halip, umiiyak siya habang yakap-yakap ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Isang lumang litrato na nasa isang silver na frame. Pinagmasdan niya itong mabuti at ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Pamilyar ang frame. Pamilyar ang babae sa litrato. Iyon ay ang litrato ng kanyang ina. Ang litrato ng kanyang ina. Nakatayo si Silakbo sa dilim, ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig na gawa sa marmol. Ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib kanina ay biglang napalitan ng isang malalim at nakakabinging pagkalito. Paanong nangyari na ang paboritong litrato ng kanyang yumaong ina, isang litratong matagal na niyang hinahanap at inakalang nawala na, ay nasa kamay ng babaeng kasisigawan lang niya at pinalayas? Marahan siyang humakbang papasok sa kusina. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng gulat kay Hiraya
na mabilis na pinunasan ang kanyang mga luha at sinubukang itago ang litrato. Ngunit huli na ang lahat. "Saan mo nakuha yan?" tanong ni Silakbo. Ang kanyang boses ay hindi na galit, kundi puno ng isang emosyong hindi niya mapangalanan. Yumuko si Hiraya, hindi makatingin ng diretso. "Pasensya na po, Ginoo. Hindi ko po sinasadyang itago. Dala ko po ito mula pa sa amin." "Anong ibig mong sabihin?" Lumapit si Silakbo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa silver na frame. "Bakit nasa iyo ang litrato ng nanay ko?" Huminga ng malalim si Hiraya, tila nag-iipon ng lakas. "Dahil po ang nanay ninyo, si Senyora Elena, siya po ang tumulong sa pamilya namin nung panahong wala na po kaming matakbuhan." Nagsimula siyang magkwento. Isang kwento mula sa nakaraan, noong si Silakbo ay bata pa at madalas iwan sa hasyenda, habang ang kanyang ama ay abala sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Kwento tungkol sa isang batang Hiraya na nagkaroon ng malubhang sakit at ang kanyang mga magulang na mga trabahador lang sa bukid ay walang pera para ipagamot siya. Wala na pong pag-asa noon, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa alaala. Pero nalaman po ito ni Senyora Elena. Isang gabi, pumunta po siya sa munti naming dampa. Dala niya ang mga gamot, pagkain at pera. Pero higit sa lahat, dala niya po ang kanyang kalinga. Ikinuwento niya kung paanong si Senyora Elena mismo ang nag-alaga sa kanya. Hindi ito gumamit ng mga imported na gamot, kundi ang mga halamang gamot na itinuro rin dito ng sarili nitong lola. Siya ang nagturo sa nanay ni Hiraya kung paano magpakulo ng dahon ng oregano para sa ubo, kung paano gamitin ang dahon ng bayabas para sa lagnat, at kung paano ang isang marahang haplos at isang awit ay mas mabisa pa kung minsan kaysa sa anumang tableta. Bago po siya umalis pabalik ng Maynila, pagpapatuloy ni Hiraya, ibinigay niya po itong litrato sa nanay ko. Sabi niya, "Ito ang alaala ng ating pagkakaibigan. At tandaan mo, ang tunay na lunas ay hindi laging nabibili. Madalas, ito ay nagmumula sa lupa at sa pusong nagmamahal." Binuksan ni Hiraya ang kanyang palad. Sa loob nito, bukod sa litrato, ay isang maliit at lumanang medalyon na gawa sa tanso. "Ito po," bulong niya. Ibinigay niya rin po ito sa nanay ko. Sabi niya, ito daw po ang kanyang anting-anting laban sa sakit. Isang medalyon na naglalaman ng pinatuyong mga buto ng halamang gamot. Tinitigan ni Silakbo ang medalyon. Pamilyar ito. Ito ang medalyon na laging suot ng kanyang ina na sinasabi nitong pamana pa mula sa kanyang lola. Ito ang medalyon na suot-suot ni Hiraya araw-araw. Ang pagpunta ko po dito, Ginoo, ay hindi lang para magtrabaho. Pag-amin ni Hiraya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ito po ay para bayaran ng utang na loob ng pamilya ko sa inyong ina. Isang pangako na aalagaan ko ang kanyang pamilya tulad ng pag-aalaga niya sa akin. Ang bawat salita ni Hiraya ay parang isang malaking alon na humahampas sa pader na itinayo ni Silakbo sa paligid ng kanyang puso. Ang lahat ng kanyang galit, pagdududa at paghusga ay gumuho. Ang natira ay isang nakakabinging katotohanan. Ang babaeng pinagbintangan niyang mangkukulam ay nagpapatuloy lang pala sa legasya ng pagmamahal na sinimulan ng sarili niyang ina. Kasabay ng pagguho ng kanyang mga pader, isang alaala ang biglang bumalik sa kanyang isipan na parang isang kidlat. Ang kakaibang amoy. Ang matamis, metalikong amoy mula sa nabasag na bote ng gamot. "Sandali," sabi niya. Ang kanyang isip ay biglang nag-isip ng mabilis. Nagsimula siyang magdugtong-dugtong ng mga piraso ng palaisipan. Ang madalas na pag-uusap ni Amaranta sa telepono tungkol sa gastos. Ang paggigiit nito na taasan ang dosis. Ang aksidenteng pagkatapon ng tray ni Hiraya.
Ang bayad na testimonya ng hardinero. Maari kaya? Manatili ka dito. Utos niya kay Hiraya. Ang kanyang boses ay biglang naging matigas at puno ng awtoridad. Huwag kang aalis. Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang bumalik sa hardin, sa lugar kung saan nabasag ang bote kanina. Sa tulong ng ilaw mula sa kanyang telepono, hinanap niya ang mga bubog. Maingat niyang dinampot ang pinakamalaking piraso na may natitira pang kaunting likido. Inilagay niya ito sa isang malinis na panyo. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid ng mga bata. Sa ibabaw ng mesa, nakahilera ang iba pang mga bote ng gamot. Kumuha siya ng isang hindi pa nabubuksan na bote ng parehong gamot. Dinala niya ang 2 sample sa kanyang opisina at ikinulong ang sarili. Mayroon siyang isang kaibigan mula sa kolehiyo, isang brilliant na chemist na nagmamay-ari ng isang maliit ngunit high-tech na independent laboratory. Isang taong mapagkakatiwalaan niya ng buong-buo. Marco, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pilit na diin. I need a favor, a big one. At kailangan kong malaman ang sagot bago pa sumikat ang araw. Nagsimulang maghanda si Hiraya ng kanyang mga gamit, hindi dahil sa utos ni Silakbo kanina, kundi dahil sa pag-aakalang wala nang nagbago. Umiiyak siya habang tinutupi ang kanyang mga damit. Ang bawat tupi ay isang alaala ng ngiti ni Tala, ng halakhak ni Sinag. Ang kanyang misyon ay nabigo. Nang halos tapos na siya, marahan bumukas ang pinto. Pumasok si Silakbo. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit wala na ang galit sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na nakakatakot. Lumapit ito sa kanya. Hindi ito nagsalita. Sa halip marahan itong inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng mga damit na tinitiklop ni Hiraya. Pinipigilan siya. Tumingala si Hiraya, naguguluhan. Huwag ka munang umalis, sabi lang ni Silakbo. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Pagkatapos ay tumalikod na ito at umalis. Iniwan si Hiraya sa isang silid na puno ng katahimikan at isang nagbabadyang pagbabago. Ang orasan sa pader ng opisina ni Silakbo ay tumigil sa ganap na ika-3 ng madaling araw. Ngunit para sa kanya, ang oras ay tumigil na ilang oras na ang nakalipas mula nang gawin niya ang tawag na yon. Ang bawat segundo ay isang paghihirap. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa katahimikan ng kanyang sariling impyerno. Nakaupo siya sa dilim, hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa teleponong nasa ibabaw ng kanyang mesa. Ito na ang kanyang naging mundo sa loob ng nagdaang mga oras. Isang itim na rektanggulo na naglalaman ng isang hatol na maaaring bumasag sa lahat ng natitira pa sa kanya. At pagkatapos, tumunog ito. Ang tunog ay nakakabingi. Isang matinis na pag-atake sa katahimikan. Napatalon siya. Saglit siyang nag-atubili. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang inaabot ang telepono. Marco, sagot niya. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Silakbo, sabi ng boses sa kabilang linya. Ang kanyang kaibigan, seryoso at walang paligoy. Nasa iyo na ba ang resulta ng sample B, yung galing sa basag na bote? Hindi pa, sagot ni Silakbo. Ang sample A mo na. Yung galing sa bote na hindi pa nabubuksan. Yun ang mas importante. Anong laman nun? Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Silakbo, are you sitting down? Just tell me, Marco. Now. Nagkaroon ng isang maikling pag-pause na tila isang kawalang hanggan para kay Silakbo. Silakbo, dahan-dahang sabi ni Marco, ang sample A. Ang gamot na ipinapainom mo sa mga anak mo, hindi ito ang gamot na nakasulat sa etiketa. Ang mga salita ay lumutang sa hangin. Hindi agad ito naunawaan ni Silakbo. Anong
Anong ibig mong sabihin? It's mostly sucrose solution. May kaunting vitamins at may bakas ng isang napakababang uri ng pampakalma, a mild sedative. Halos wala itong epekto maliban sa bahagyang pagpapatulog sa pasyente. Silakbo. Basically, you're paying millions for sugar water. Ang telepono ay dumulas mula sa nanginginig na kamay ni Silakbo. Bumagsak ito sa mesa, ngunit hindi niya narinig ang tunog. Ang tanging naririnig niya ay isang malakas na ugong sa kanyang mga tainga. Sugar water, tubig na may asukal, ang mamahaling gamot, ang pag-asa mula sa Europa. Ang bagay na pinagkatiwalaan niya ng buhay ng kanyang mga anak ay isang kasinungalingan, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan, mas malamig pa kaysa sa yelo. Sinundan ito ng isang nagniningas na init na nagsimula sa kanyang sikmura at mabilis na kumalat sa kanyang mga ugat. Ito ay isang uri ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Isang dalisay, nakamamatay na galit na hinaluan ng pinakamapait na laso ng pagsisisi. Ang kanyang mga anak, sinatala at sinag. Hindi sila lumalaban sa isang malubhang sakit. Nilalason sila, dahan-dahan, at siya ang nagbabayad para dito. Siya ang nag-apruba. Siya ang nagpilit. Biglang isang pelikula ng kataksilan ang umikot nang mabilis sa kanyang isipan. Ang mukha ni Amarantha, puno ng pekeng pag-aalala. Silakbo, we have to get the best. Kahit magkano pa yan. Ang kanyang mga pabulong na tawag sa telepono. The costs are soaring. Kailangan natin ng mas maraming pondo. Ang kanyang mabilis na pag-angkin sa tagumpay. It must be the new, higher dosage I instructed. Ang pagharang nito sa tuwing lalapit siya kay Hiraya. Ang aksidenteng pagkatapon ng mga halamang gamot. Ang pagmamanipula sa hardinero. Si Amarantha. Ang pangalan ay sumabog sa kanyang isipan na parang isang bomba. Si Amarantha, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, ang babaeng itinuring niyang halos pamilya, ang taong pinagkatiwalaan niya sa lahat. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Silakbo, hindi mapigilan. Isang panginginig na dulot ng pinaghalong matinding galit at nakakaduwal na pagkasuklam. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang nakita niya ay ang mukha ni Sinag habang ito'y nangingisay. Napakapit siya sa gilid ng kanyang mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa matigas na kahoy. Kasalanan ko to. Ako ang nagpahintulot dito. Ako ang naging bulag. At si Hiraya, ang babaeng sinigawan niya, hinamak at pinalayas. Siya pala ang nagsasabi ng totoo. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay tila walang lakas, ngunit pinilit niya. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Kailangan niyang humingi ng tawad. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng opisina at tinungo ang silid kung saan nananatili si Hiraya. Marahan siyang kumatok. Bumukas ang pinto at tumambad sa kanya si Hiraya. Ang mga mata nito ay namumugto sa kaiiyak. Tumingin si Silakbo sa babaeng nasaktan niya ng lubos. Walang sapat na salita para ipahayag ang bigat ng kanyang pagsisisi. Kaya't pinili niya ang nag-iisang salita na may kabuluhan sa sandaling iyon. Patawad. Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Hiraya, patawad. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Hiraya na sinundan ng pag-unawa. Walang tanong, walang panunumbat. Tumango lang ito, isang luhang muling dumaloy sa pisngi nito. Tumalikod si Silakbo ng walang karagdagang salita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya bumalik sa kanyang madilim na opisina. Kinuha niya ang isa pang telepono, isang burner phone na para lamang sa pinakasensitibong mga bagay. Isang numero lang ang kanyang tinawagan. Rico, sabi niya, ang kanyang boses
ay bumalik sa dati nitong lamig at awtoridad. Ngunit ngayon ay may halong bakal na determinasyon. Gisingin mo ang buong team. I-lockdown ang lahat ng accounts ni Amaranta Riego. Personal, corporate, offshore, lahat. Gusto kong malaman ang bawat sentimong pumasok at lumabas sa mga yan sa nakalipas na 2 taon. Suriin ninyo ang lahat ng koneksyon niya sa mga pharmaceutical suppliers, lalo na ang mga nasa labas ng bansa. Gusto kong malaman kung sino si Dr. Alcaraz at kung saan siya nag-aral. Suriin ninyo ang bank account ni Mang Lando, ang hardinero. Gusto ko ng report sa loob ng 2 oras. Walang palya. Ibaba niya ang telepono. Ang Silakbo Montemayor na isang desperadong ama ay nawala na. Ang humalili sa kanya ay ang Silakbo Montemayor na isang hari na ang kaharian ay pinasok ng isang ahas at handa na siyang putulin ang ulo nito. Nang sumunod na umaga, bumangon si Amaranta na may ngiti sa kanyang mga labi. Ito na ang araw ng kanyang tagumpay. Aalis na si Hiraya. Ang experimental na gamutan sa Switzerland ay aprobado na nangangahulugan ng isa pang malaking komisyon para sa kanya. Ang lahat ay naayon sa kanyang perpektong plano. Nagsuot siya ng isang mamahaling puting bestida na parabang isa siyang anghel ng awa. Dala ang kanyang tablet, pumasok siya sa opisina ni Silakbo, handa ng magulat at magbigay ng kanyang pekeng pakikiramay. Naabutan niya si Silakbo na nakaupo sa kanyang silya, nakatalikod sa pinto, nakatingin sa malaking bintana kung saan sumisikat na ang araw. "Good morning, Silakbo." Bati niya. Ang kanyang boses ay malambing. "I'm so sorry sa lahat ng nangyari. Mabuti na lang at paalis na ang babaeng yon. Nakaschedule na ang flight natin pa Switzerland for next." "Umupo ka, Amaranta." Ang boses ni Silakbo ay kalmado. Masyadong kalmado. May isang bagay sa tono nito ang nagdulot ng bahagyang kaba kay Amaranta. Ngunit ipinagsawalang bahala niya ito. Marahil ay pagod lang ito. Sumunod siya at umupo sa silyang nasa harap ng mesa. "Are you okay, Silakbo?" Dahan-dahang umikot ang silya ni Silakbo. Ang mukha nito ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Ngunit ang mga mata nito ay nagliliyab sa isang malamig na apoy na ngayon lang nakita ni Amaranta. "Ilang taon ka na sa akin, Amaranta?" tanong niya. 12 taon na, Silakbo. "Mula pa noong nagsisimula ka pa lang." Sagot niya, ipinagmamalaki. 12 taon, ulit ni Silakbo. Isang mahabang panahon, sapat na panahon para makilala ang isang tao o sapat na panahon para matutunang magtago ng mga lihim. Ang kaba sa dibdib ni Amaranta ay lumakas. Silakbo, I don't understand." Hindi sumagot si Silakbo. Sa halip kinuha niya ang kanyang tablet at itinapat sa kanya. Nakadisplay doon ang isang dokumento, isang bank transfer mula sa isang shell corporation na pag-aari niya patungo sa isang offshore account sa Cayman Islands. Isang account na nakapangalan kay Amaranta Riego. Ang halaga, 10 milyong piso. Namilog ang mga mata ni Amaranta. "Saan mo nakuha yan? That's fake." "Talaga?" tanong ni Silakbo. Binaliwala ang kanyang pagtanggi. "Kung fake yan, siguro fake din ito." Nag-swipe siya. Isang litrato naman ang lumitaw. Si Amaranta na nakangiti habang nakikipagkamay sa isang lalaking insik. Sa ilalim ay may caption, "Mr. Chen, CEO, a supplier of generic medical ingredients, Shanghai." Nag-swipe ulit siya. Isang kopya ng medical license ni Dr. Alcaraz. May malaking pulang selyo sa ibabaw. "Revoked. Malpractice." "Silakbo, this is ridiculous. Isang paninira ito. Siguradong gawa-gawa lang yan ng babaeng yun." Nagsimula ng magpanik si Amaranta. "At siguro gawa-gawa lang din ito?" sabi ni Silakbo. Sa huling pag-swipe, isang audio recording ang nag-play. "Taasan mo ang dosis. Doblehinin mo kung kinakailangan. Basta siguraduhin mong gumagana. I'll handle the payment."
Ang boses ni Amaranta, malinaw at hindi maikakaila, ay pumuno sa tahimik na opisina. Sa sandaling iyon, ang maskara ni Amaranta ay tuluyang gumuho. Ang kanyang mukha ay nabalot ng takot. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Wala nang natirang pagtanggi. Tanging ang hubad at pangit na katotohanan. Bakit? Tanong ni Silakbo. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Ang mga anak ko, Amaranta. Bakit? Biglang ang takot sa mukha ni Amaranta ay napalitan ng isang desperado at pangit na galit. Bakit? Tumayo siya at sumigaw. Dahil sa'yo. 12 taon akong naglingkod sa'yo. Naging anino mo. Isinakripisyo ko ang buhay ko para sa'yo. At para saan? Para makita kang gastusin ng milyon-milyon sa 2 batang may sakit na wala namang pag-asang mabuhay? Ang perang yon, dapat sa akin ang isang bahagi noon. Karapatan ko yon. At doon, ang huling piraso ng respeto ni Silakbo para sa kanya ay nawala. Ang nakikita na lang niya ay isang halimaw. Nang hindi inaasahan, ang pinto ng opisina ay bumukas. Pumasok ang 2 unipormadong security guard ng hacienda. Sa likod nila, nakatayo si Mang Lando, ang hardinero, na nanginginig sa takot, at si Dr. Alcaraz, na ngayon ay mukhang isang abogadong nahuling nagsisinungaling. Ano to? Sigaw ni Amaranta. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang papalapit ang mga gwardiya. Silakbo, you can't do this to me. Hindi mo pwedeng gawin to. Pinanood lang siya ni Silakbo. Ang kanyang muka ay walang emosyon, habang marahang hawakan ng mga gwardiya ang kanyang mga braso. Nagpumiglas siya, sumigaw, nagmura, ngunit wala na siyang lakas. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Silakbo sa huling pagkakataon. Walang awa, walang patawad. Tanging ang malamig na liwanag ng hustisya. Isinara ang pinto. Ang nakakabinging sigaw ni Amaranta ay dahan-dahang humina hanggang sa tuluyan nang nawala. Naiwan si Silakbo sa katahimikan. Sa kanyang harapan, ang araw ay ganap ng sumikat. Nagbibigay liwanag sa isang bagong umaga. Ngunit sa loob ng kanyang puso, ang gabi ay nagsisimula pa lamang. Sa labas ng pinto, nakatayo si Hiraya. Narinig niya ang lahat. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit doon siya dinala ng kanyang mga paa. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay pununo ng luha. Hindi para kay Amaranta, kundi para sa mga batang muntik nang mawala at para sa amang na ngayon ay kailangang harapin ang bigat ng isang karumal-dumal na katotohanan. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa pagitan ng siwang ng pinto. Walang salitang namutawi. Tanging isang mahabang, tahimik na pagtingin. Ang simula ng isang mahabang paghilom. Isang ngiti ang nakapaskil sa mga labi ni Amaranta habang siya'y naglalakad sa pasilyo. Ang puting bestida na kanyang suot ay sumasabay sa bawat hakbang niya, na para bang isa siyang reyna na papasok sa kanyang trono. Ito na ang araw. Ang katapusan ng problema at ang simula ng isang mas malaking gantimpala. Nakaschedule na ang flight pa Switzerland. Ang hadlang, ang probinsyanang si Hiraya, ay malapit nang maging isang malayong alaala. Naabutan niya si Silakbo na nakaupo sa kanyang silya, nakatalikod sa pinto, nakatingin sa sumisikat na araw. Perpekto. Isang bagong araw. Isang bagong simula. Good morning, Silakbo. Bati niya, ang kanyang boses ay perpektong tinimpla ng pag-aalala at profesionalismo. I'm so sorry sa lahat ng nangyari. Mabuti na lang at paalis na ang babaeng yon. Nakaschedule na ang flight natin pa Switzerland for next... Umupo ka, Amaranta. Ang boses ni Silakbo ay kalmado. Masyadong kalmado.
Hindi ito ang boses ng isang amang nagdadalamhati. Ito ay boses ng isang bagyo bago ito manalasa. Biglang may kumurot na kaba sa dibdib ni Amarantha, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Umupo siya sa silyang nasa harap ng mesa, ipinatong ang kanyang tablet. "Are you okay, Silakbo? You seem different." Dahan-dahang umikot ang silya ni Silakbo. Pinagmasdan niya ang babaeng nasa kanyang harapan. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng 12 taon. Ang babaeng may suot na puti na para bang isang anghel, habang ang kaluluwa nito ay mas maitim pa sa pinakamadilim na gabi. Walang emosyong mababasa sa kanyang mukha, ngunit sa loob niya, isang malamig na galit ang nag-uumapaw. "I am different, Amarantha," sagot niya. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. "Because today, I finally see things clearly." Kinuha niya ang kanyang tablet. Ang screen ay madilim. "Before we discuss Switzerland, let's review a few things." Itinapat niya ito kay Amarantha at nag-swipe. Isang dokumento ang lumitaw. Ang resulta ng laboratorio mula kay Marco. Sample A. Ang gamot na binibili natin ng milyon-milyon, sabi ni Silakbo. Ang kanyang boses ay matalim na parang bubog. Resulta, sucrose, bitamina at pampakalma. In short, Amarantha, you were feeding my children sugar water. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nagsimulang tumambol ng malakas ang kanyang puso. Paano? Paano niya nalaman? That's absurd. Tanggi niya pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Isang paninira yan. Gawa-gawa lang yan ng hiraya na yan para siraan ako sa'yo. Hindi siya pinansin ni Silakbo. Nag-swipe ulit siya. Isang spreadsheet ang lumitaw na may mga linya ng mga numero, petsa at pangalan ng mga bangko. Isang kasinungalingan din ba ito? Tanong niya. Ang mga bank transfer mula sa Viento Corp patungo sa isang shell company na tinatawag na AR Solutions, na pagkatapos ay naglilipat ng pondo sa isang account sa Cayman Islands. Isang account na nakapangalan sa'yo. Coincidence lang ba na ang mga transfer na ito ay laging nangyayari isang araw pagkatapos nating bumili ng gamot? Ang mukha ni Amarantha ay nagsimulang mamutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na ngayon sa ibabaw ng kanyang kandungan. I can explain that. Those are for logistical fees, international handling. Talaga? Nag-swipe ulit si Silakbo. Isang litrato, si Amarantha, nakikipagkamay sa isang lalaki. Kilala mo si Mr. Chen? Supplier ng asukal at food coloring sa Shanghai. Hindi ba't malayo ang opisina niya sa isang pharmaceutical company sa Switzerland? Hindi ko siya kilala. That photo is doctored. Sigaw ni Amarantha. Ang kanyang boses ay nagsimulang pumiyok. Kung gayon, sabi ni Silakbo, ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Kailangan na nating dalhin ang ating mga testigo. Sa isang senyas mula kay Silakbo, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang 2 gwardiya. Kasunod nila ay si Dr. Alcaraz na namumutla at nakayuko at si Mang Lando ang hardinero na nanginginig sa takot na tila isang dahon sa hangin. Sa sandaling makita niya ang mga mukha ni na Dr. Alcaraz at Mang Lando, gumuho ang mundo ni Amarantha. Eto na, huli na siya. Walang nang lusot. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang mga plano ay nagiging abo sa kanyang harapan. Magsalita ka, doktor. Utos ni Silakbo. Papatawad po, Mr. Montemayor. Sabi ni Dr. Alcaraz, hindi makatingin ng diretso. Ang lisensya ko po ay matagal nang binawi. Si Ma'am Amarantha po ang nag-alok sa akin ng pera para magpanggap. Ang mga gamot po, galing po sa supplier niya. Kami na po ang naglalagay ng etiketa. At ikaw, Mang Lando? Tanong ni Silakbo. Binayaran niya po ako, sir.
hagulgol ng hardinero. 10,000 piso po para lang sabihing may lason sa hardin. Patawad po. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ni Amaranta. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Ang kanyang isip ay nagkumbay. Bakit? Tanong ni Silakbo. Ang huling tanong. Ang tanong na pinakamahalaga sa lahat. At doon, sa gitna ng kanyang pagkawasak, ang takot ni Amaranta ay sumabog at naging isang pangit at desperadong galit. Tumayo siya. Ang kanyang magandang puting bestida ay tila isang kasinungalingan. Bakit? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng hinanakit. Dahil sa'yo, Silakbo, 12 taon. Binigay ko sa'yo ang 12 taon ng buhay ko. Naging anino mo ako. Sinunod ko ang lahat ng utos mo. At para saan? Para panoorin kang magtapon ng milyon-milyon sa mga anak mong walang pag-asa? Ang perang yon. Ang kapangyarihang yon. Karapatan ko yon. Dapat ay may bahagi ako doon. Mas deserve ko yon kaysa sa kanila. Pinanood lang siya ni Silakbo. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Tapos na ang lahat. Ilis minute sila. Utos niya sa mga gwardiya. Hindi! Huwag! Nagpumigla si Amaranta habang hawakan siya ng mga gwardiya. Ang kanyang pagiging elegante ay nawala. Napalitan ng isang desperadong hayop na na-corner. Silakbo, hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Bitawan niyo ako. I gave you my life. Kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang mga sigaw at pagmumura ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isinara ng isang gwardiya ang pinto. Biglang katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa silid. Ang tanging natira ay si Silakbo, nakaupo sa gitna ng mga guho ng kanyang tiwala. Dahan-dahan siyang tumingin sa direksyon ng pinto. Sa siwang nito, nakita niya si Hiraya. Nakatayo lang ito doon. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi para sa halimaw na kinaladkad palabas, kundi para sa lahat ng sakit na idinulot nito. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa lawak ng silid. Walang nagsalita. Isang tingin lang na puno ng pasasalamat, pagsisisi at ang bigat ng isang bagong simula. Ang katahimikan na naiwan matapos ang bagyo ay kakaiba. Hindi ito ang mabigat at malungkot na katahimikan ng nakaraan, kundi isang katahimikang magaan na para bang ang buong Hacienda del Viento ay nakahinga ng maluwag sa unang pagkakataon. Ang madilim na ulap ng kasinungalingan ay nawala na at ang sinag ng araw na tumatagos sa mga bintana ay tila may dalang bagong pag-asa. Sa mga sumunod na araw, isang bagong routine ang nabuo sa loob ng mansyon. Inihinto na ang lahat ng pekeng gamot. Ang mga mamahaling aparato ay inilabas na sa silid ng mga bata. Ang natira na lamang ay ang mga pangunahing pangangailangan. Sariwang pagkain, malinis na hangin, at isang uri ng kalinga na hindi nabibili ng pera. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Hiraya. Siya na ngayon ang naging araw na umiikot ang munting mundo ni Natala at Sinag. Sa ilalim ng kanyang pag-aalaga, ang mga bata ay unti-unting namumukadkad. Ang dating maputlang mga pisngi ay nagsimulang magkaroon ng kulay. Ang mga mahihinang pag-ubo ay napalitan ng mga mahinang tawa. Nagsimula silang maghanap ng sikat ng araw sa hardin at magtanong tungkol sa mga pangalan ng mga bulaklak. At si Silakbo, siya ay naging isang anino, isang tahimik na manonood sa simula. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, binitawan niya ang kontrol. Ipinagkatiwala niya ng buong-buo ang kanyang mga anak kay Hiraya. Ang kanyang mga araw ay hindi na ginugugol sa mga board meeting o sa pagtingin sa stock market. Sa halip, ginugugol niya ito sa pag-upo sa isang silya sa gilid ng hardin o sa may pintuan ng silid ng mga bata. Pinapanood lang sila.
Pinanood niya kung paano kinukwentuhan ni Hiraya ang mga bata tungkol sa mga duwende na natutulog sa ilalim ng mga kabute. Pinanood niya kung paano nito ginawang isang laro ang pag-inom ng mapait na tsaa ng sambong. At pinanood niya na may halong pagkamangha at pagsisisi kung paano unti-unting bumabalik ang liwanag sa mga mata ng kanyang mga anak. Isang hapon, habang naghahanda si Hiraya ng lugaw sa kusina, pumasok si Silakbo. Hindi ito nagsalita. Tumayo lang ito sa kanyang tabi. Pinapanood ang kanyang mga ginagawa. Gusto mong subukan? Alok ni Hiraya, isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Nag-alinlangan si Silakbo. Ang huling beses na pumasok siya sa kusina ay noong bata pa siya. Ngunit merong isang bagay sa ngiti ni Hiraya na nag-aanyaya. Tumango siya. Hawakan mo ito, sabi ni Hiraya. Iniaabot sa kanya ang sandok. At haluin mo ng dahan-dahan, ganyan, para hindi masunog ang ilalim. At doon, sa gitna ng amoy ng luya at bigas, natagpuan ni Silakbo Montemayor ang kanyang sarili na gumagawa ng isang bagay na simple ngunit napakahalaga. Sa unang pagkakataon, hindi siya naguutos, hindi siya nagbabayad, nakikibahagi siya. Nang siya na ang nagdala ng mangkok ng lugaw kay Sinag, naramdaman niya ang isang kaba na hindi niya naramdaman kahit sa pinakamalaking business deal. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusubo niya ang unang kutsara sa kanyang anak. Masarap, sabi ni Sinag. Isang ngiti ang sumilay sa mukha nito. Papa, ikaw po nagluto? Ang simpleng salitang papa ay tumama sa puso ni Silakbo na parang isang malakas na suntok. Napagtanto niya kung gaano kadalang niyang naririnig ang salitang yon. Napagtanto niya kung gaano kalaki ang kanyang nawala. Hindi niya napigilan ang isang luhang pumatak mula sa kanyang mata. Oo, anak, sagot niya. Ang kanyang boses ay garalgal. Si Papa. Si Papa ang nagluto. Mula sa araw na yon, nagsimula siyang matuto. Tinuruan siya ni Hiraya kung paano magtimpla ng herbal na tsaa na pampakalma. Tinuruan siya nito kung paano basahin ang isang kwento na may iba't ibang boses para maging mas masaya ang mga bata. At tinuruan siya nito kung paano lang umupo at makinig. Hindi sa mga business proposal, kundi sa mga simpleng pangarap ng kanyang mga anak. Isang gabi, habang natutulog na ang mga bata, natagpuan nila ang kanilang sarili na magkasamang nakaupo sa beranda, nakatingin sa kalangitan na puno ng mga bituin. Salamat, Hiraya, sabi ni Silakbo. Binabasag ang katahimikan. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Hindi niyo po kailangang magpasalamat, Ginoo, sagot ni Hiraya. Ang makita ko lang po silang masaya at malusog. Iyon na po ang pinakamalaking pasasalamat para sa akin. Huwag mo na akong tawaging Ginoo, sabi ni Silakbo. Lumingon ito sa kanya. Call me Silakbo. Ngumiti si Hiraya. Kung gayon, huwag niyo na rin po akong tawaging Hiraya. Hira na lang po. Nagkaroon ng isang komportableng katahimikan sa pagitan nila. Hindi na ito ang katahimikan ng amo at katulong, kundi ng 2 taong nagkakaintindihan. Sa gitna ng katahimikang yun, naramdaman ni Silakbo ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Isang koneksyon. Isang tunay na koneksyon ng tao. Napatingin siya sa mga kamay ni Hira na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mga kamay na yon, ang mga kamay na nagluto, nag-alaga, at nagpagaling, ay tila mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng ginto sa kanyang vault. Nang walang pag-aalinlangan, inabot niya ang isa sa mga kamay nito at marahang hinawakan. Hindi ito isang kilos ng pagnanasa, kundi isang kilos ng pasasalamat, ng paghanga, ng isang damdaming nagsisimula pa lang mamuo. Nagulat si Hira, ngunit hindi niya binawi ang kanyang kamay. Sa halip, hinayaan niya itong manatili sa loob ng malaki at mainit na palad ni Silakbo.
Magkasama nilang pinanood ang mga bituin. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Dalawang pusong nagsisimula ng maghilom. Mula sa nakabukas na bintana ng silid ng mga bata, isang maliit na boses ang maririnig. Si Tala, na bahagyang nagising. Tita Hira, tawag niya, inaantok pa. Pwede po ba? Pwede po ba kayo na lang ang mommy namin? Ang tanong ay lumutang sa hangin ng gabi. Simple at inosente. Ngunit may bigat na kayang baguhin ang takbo ng kanilang mga buhay magpakailanman. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Hacienda del Viento ay hindi na isang mansyon ng kalungkutan, kundi isang tahanan ng pagtawa. Ang dating mga silid na amoy gamot ay napuno na ng amoy ng bagong lutong tinapay at mga bulaklak mula sa hardin. Sina Tala at Sinag ay tila mga himala. Sa tulong ng tamang nutrisyon, sariwang hangin, at walang katapusang pagmamahal mula kay Hira, sila ay nakabawi ng higit pa sa inaasahan ng sinumang doktor. Tumatakbo na sila ngayon sa hardin, naghahabulan, ang kanilang mga pisngi ay mamula-mula at ang kanilang mga mata ay puno ng kislap ng buhay. Ang kanilang sakit ay naging isang malayong alaala na lamang, isang masamang panaginip na tinunaw ng liwanag ng umaga. Ang tanong ni Tala noong gabing iyon, pwede po ba kayo na lang ang mommy namin? Ay nanatiling nakabitin sa hangin, hindi sinagot ng mga salita, ngunit unti-unting tinutugon ng mga gawa. Isang araw, gumulantang ang mundo ng negosyo sa isang balitang hindi inaasahan. Nagpatawag ng isang press conference si Silakbo Montemayor. Inasahan ng lahat na isang bagong skyscraper, isang bagong acquisition, o isang bagong tagumpay sa pananalapi ang kanyang ibabalita. Ngunit ang kanilang narinig ay yumanig sa pundasyon ng kanilang mundo. Sa harap ng kumikislap na mga kamera at daan-daang reporter, tumayo si Silakbo sa podium. Ngunit hindi ito ang hari ng yelo na kanilang kilala. May isang bagong liwanag sa kanyang mga mata, isang kapayapaan sa kanyang ngiti. Good morning, panimula niya. For my entire adult life, I have chased one thing. Success. I measured my life in pesos and centavos, in square meters and building heights. I thought I had everything. But I was wrong. I was the poorest man in the world. Nagkaroon ng bulungan sa mga manunood. I am here today to announce, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay matatag, that I am selling the majority of my shares in Montemayor Corporation. I am stepping down as CEO, effective immediately. Isang malakas na kaguluhan ang sumabog sa silid, mga tanong na nagsisigawan, mga kamera na lalong nag-flash, ngunit itinaas lang ni Silakbo ang kanyang kamay at nagpatuloy ang katahimikan. I have realized that true wealth is not in what you own, but in what you can give. It is not measured by the time you spend at work, but by the time you spend with the ones you love. Kaya't ang perang malilikom mula dito ay hindi mapupunta sa isang bagong gusali. Mapupunta ito sa pagtatayo ng isang bagay na mas matibay. I am officially announcing the creation of the Bahay Sinag Foundation. Deklara niya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tahanan para sa mga batang may simalubhang karamdaman na mula sa mahihirap na pamilya. Isang lugar kung saan makakatanggap sila, hindi lang ng pinakamahusay na pangangalagang medikal, kundi pati na rin ng kalinga, pag-asa at pagmamahal. Isang bahay na puno ng sinag. Iniwan niya ang podium na gulat ang lahat. Iniwan niya ang kanyang imperyo. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Sa mga sumunod na linggo, ang dating opisina ni Silakbo ay napuno ng mga blueprint at mga sketch, hindi ng mga gusali, kundi ng isang santuwaryo. Kasama niya si Hira sa bawat hakbang, ang kanyang dating katulong na ngayon ay kanyang pinakamatalik na partner. Dito natin ilalagay ang malaking hardin, sabi ni Hira isang hapon.
Itinuturo ang isang bahagi ng plano para makapagtanim tayo ng mga halamang gamot at para may lugar na mapaglalaruan ang mga bata. Magandang ideya yan. Sang-ayon ni Silakbo. Nakatingin hindi sa papel, kundi sa nagniningning na mukha ni Hira. Hira, sabi niya, may kulang pa. Ano po yun? Hindi magiging isang tunay na tahanan ang bahay sinag, sabi niya. Dahan-dahang hinawakan ang mga kamay nito. Kung ang mga tagapagtatag nito ay hindi pa isang tunay na pamilya. Dinala niya si Hira sa hardin, sa ilalim ng puno ng mangga kung saan nagsimula ang lahat ng paghilom. Ang araw ay papalubog na, nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Hira de la Fuente, sabi ni Silakbo, ang kanyang puso ay tumitibok ng mas mabilis kaysa sa anumang business deal. Noong una kitang makilala, isa akong bilyonaryong walang laman. Tinuruan mo ako kung ano ang tunay na yaman. Pinakita mo sa akin ang halaga ng pag-asa. Ibinalik mo sa akin ang aking mga anak. Ibinuong muli ang aking puso. Lumuhod siya sa damuhan. Mula sa kanyang bulsa, wala siyang inilabas na isang kumikinang na diamante. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang palasyo dahil alam na natin pareho kung gaano kalamig at kalungkot doon. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Hindi ko maipapangako sa iyo ang lahat ng pera sa mundo dahil ibibigay natin ito sa iba. Ang tanging maipapangako ko sa iyo ay ang aking oras, ang aking katapatan, at ang aking buong puso. Maipapangako ko sa iyo ang isang tahanan, Hira. Mahal kita. Will you marry me? Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Hira, ngunit ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Oo, bulong niya. Oo, Silakbo, mahal na mahal din kita. Itinayo siya ni Silakbo at niyakap ng mahigpit. Sa gitna ng kanilang yakap, dalawang maliliit na anino ang mabilis na tumakbo mula sa bahay. Yehey! Magkakaroon na kami ng mami! Sigaw ni Tala. Mami! Daddy! Sigaw ni Sinag. Yumakap ang dalawang bata sa kanilang mga binti. Tumatawa. Binuhat ni Silakbo si Sinag at binuhat naman ni Hira si Tala. At doon, sa ilalim ng papalubog na araw, 4 na anino ang naging isa. Isang pamilya, isang buong pamilya. Magkakasama nilang pinanood ang paglubog ng araw, ang simula ng isang bagong kabanata. Ang kanilang tunay na yaman ay hindi na nasusukat sa pera, kundi sa 4 na pusong sabay-sabay na tumitibok bilang isa. Isang taon ang lumipas. Ang grand opening ng bahay sinag ay isang malaking tagumpay. Ang lugar ay puno ng tawa ng mga bata at ng mga ngiti ng mga pamilyang nabigyan ng bagong pag-asa. Habang abala sina Silakbo at Hira sa pag-asikaso sa mga bisita, isang makintab at itim na kotse ang huminto sa di kalayuan. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang babae ang bumaba. Nakasuot ng simpleng damit ngunit may mamahaling salamin sa mata. Pamilyar ang kanyang mukha, ngunit ang dating kayabangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong katahimikan. Si Amaranta, kalalaya lang mula sa kulungan. Tumingin siya sa masayang eksena sa bahay sinag. Isang maliit at misteryosong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi, bago siya muling pumasok sa kotse at tahimik na umalis. At dito po nagtatapos ang kwento ng bahay sinag, isang paalala na ang pinakamahalagang yaman sa mundo ay hindi ang mga bagay na ating pag-aari, kundi ang mga pusong ating minamahal at pinapagaling. Ang aral ng kwento ay malinaw. Ang tunay na pag-ibig ay matatagpuan sa pagsasakripisyo, sa pagpapatawad, at sa paghahanap ng kahulugan sa pagtulong sa kapwa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa aming kwento. Sana po ay napulutan ninyo ito ng inspirasyon at pag-asa. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Silakbo at Hira?
At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang lahat ng inyong mga saloobin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.